Mga kaibigan, mga kababayan, mga kawok sa buong mundo. Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan na may halong katatawanan tulad ng isang periodista na hindi natatakot sa mga politiko na mas marami pang post kaysa plano. Ngayon, sa ating ilang mga minutong talakayan, pag-uusapan natin si Francisco Kiko Barsaga, ang kongresista mula Dasmariñas City na parang hindi natututo sa kanyang mga post sa social media. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Una, shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas. Kayo ang tunay na pulso ng bayan sa United States, sa mga OFW na nagpapakahirap sa New York o California. Salamat sa inyong oras. Sa Canada, sa mga naninirahan sa Toronto o Vancouver, kayo ang aming inspirasyon. Sa Australia, Sydney o Melbourne, keep fighting. Sa United Kingdom, sa London o Manchester, your support means the world. Sa Hong Kong, sa mga kababayan na abala sa trabaho, maraming salamat. Sa United Arab Emirates, sa Dubai o Abu Dhabi, kayo ang aming lakas. Sa Denmark, sa Copenhagen, tak for watching. Sa Japan, sa Tokyo o Osaka, arigatou gozaimasu. At sa Italy, sa Rome o Milan, grazie mille. Mga kabataan at OFW, ito ay para sa inyo, para sa isang mas magandang Pilipinas. Ngayon, bago tayo sumabak sa lalim, mag-subscribe na kayo sa channel na ito. Pindutin ang bell icon para sa mga notifications at sumali sa YouTube membership para sa exclusive content. Sama-sama, pananatilihin nating malaya ang boses natin. #WalkWithLan, #laban para sa katotohanan. Mga kaibigan, simulan natin sa basics, pero sa paraang satirical, tulad ng isang lumang DZRH komentaryo. Si Kiko Barsaga, isang mambabatas na parang social media influencer na nawala sa landas. Noong una, sinuspindi siya ng 60 days ng kamera dahil sa disorderly behavior. Ano ba yan? Parang bata na nagpo-post ng galit sa Facebook. Ayon sa opisyal na record, ang kanyang post ay hindi naaayon sa dangal ng isang kongresista. Pero heto siya, habang suspindido pa, nag-post pa rin. Parang sinasabi niyang, suspindihin niyo ako, pero hindi ang aking keyboard. Okay, ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang suspension niya ay hanggang unang linggo ng Pebrero. Pero dahil na-serve na raw ito, kailangan ng bagong complaint para sa bagong aksyon. Sabi niya, the suspensions will be until, but I think since na-serve na niya ito, it would be necessitate another complaint. Okay, sa tarekal na sabihin ko, parang diet plan ito. Tapos na ang una pero nag-cheat ka pa rin, kaya bagong diet ulit. Mga kabataan, ito ang halimbawa ng politika, loop ng mga pagkakamali. Okay, shoutout ulit sa mga OFW sa UAE. Kayo na nagpapadala ng pera para sa pamilya. Alam nyo ang hirap ng disiplina. At sa mga kabataan sa Pilipinas, huwag tularan. Gamitin ang social media para sa mabuti, hindi para sa gulo. Ngayon, sumabak tayo sa lalim. Si House Deputy Speaker Ronaldo Puno mula sa NUP, sabi niya, hihilingin nila na natanggalin na si Barsaga. Expulsion, mga kaibigan, dahil sa kanyang mga ginagawa kahit suspindido. Bukod pa rito, naghahain daw ng cyber libel complaint laban sa kanya. Bakit? Dahil pinagbintangan niya ang mga miyembro ng NUP na tumanggap ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang speakership ni Martin Romualdez sa 2025. Witty na sabihin ko parang soap opera ito. As the Congress turns, may suhol, may akusasyon, may patay na yumuyurak. Oo, may post daw si Barsaga na yumuyurak sa imahe ni Antipolo City Representative Romeo Acop na patay na. Ano ba yan, Kiko? Parang zombie politics, yumuyurak sa patay para lang maging buhay ang iyong argumento. Ito ay violation ng ethics code ng Kamara. Ayon sa rules, ang disorderly behavior ay maaaring mag-lead sa mas mabigat na parusa. Okay, kung ang ordinaryong tao ay nagpo-post ng ganyan, suspended lang sa Facebook. Pero kongresista ka, suspended sa trabaho. Mga OFW sa Canada, alam nyo ang professionalism. Dito sa abroad, isang maling post, goodbye job.
Okay, mag-subscribe na at share sa inyong mga kaibigan sa US at UK. Sama-sama tayong maging kritikal. Mga kawok, oras na para sa intellectual deep dive. Bakit ba paulit-ulit ang ganitong issue sa Pilipinong politika? Dahil ang social media ay naging sandigan ng mga politiko na parang baril na walang silencer. Si Barsaga sa kanyang mga post, hindi lang nagpapahayag, nag-aakusa ng walang ebidensya. Ito ay hindi lamang ethics issue. Ito ay tungkol sa cyber libel laws under RA 10175. Tignan natin ang timeline. Una, suspension dahil sa mga post. Habang suspendido, bagong post. Ayon kay Isidre, unless there's a new ethics complaint, yung ginawa niya after na-impose yung una will be taken into consideration. Parang sequel ng movie. Suspension, part 2. Part 2. The return of the post. Imagine niyo si Barsaga sa isang comedy skit. Ako si Kiko, suspendido pero online pa rin. Parang wifi na mahina pero connected. Pero seryoso ito ay nakakaisira sa imahe ng Kongreso. Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Gamitin ang intellect para sa pagbabago, hindi para sa troll. Shout out sa Australia at Hong Kong. Salamat sa inyong oras despite time difference. At sa Japan at Italy, konnichiwa at ciao. Keep watching. Ano ang susunod? Posibleng bagong suspension o expulsion. Ang NUP ay seryoso. Cyber libel para sa mga akusasyon tungkol sa suhol. Si Enrico Rason ay isang kilalang negosyante at ang akusasyon na ito ay walang basihan ayon sa pahayag. Ito ay halimbawa ng toxic politics sa era ng social media. Dapat may sticker guidelines, stricter guidelines para sa mga mambabatas. Parang traffic rules, suspendido ka, huwag kang mag-drive. Pero si Kiko, nagpo-post pa rin, parang nagte-text habang nagdo-drive. Para sa mga OFW sa Denmark at UAE, ito ay reminder. Ang politika sa Pilipinas ay nakaka-epekto sa inyo. Remittances, policies, mga kabataan, maging vigilant. Mag-subscribe na para sa higit pang ganitong content. Sumali na rin sa membership para sa mga live question and answer. Sa huli, mga kaibigan, si Kiko Barsaga ng Dasmariñas City, congressman po yan, ay simbolo ng politikong nawawala sa disiplina. Pero tayo, bilang mamamayan, dapat tayong maging bantay ng mga politikong ito. Critical tayo dito, factual at witty. Tulad ng DZRH style. Shoutout ulit sa lahat ng mga bansang nabanggit. Pilipinas, USA, Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan, Italy. Kayo ang aming pamilya. Mag-subscribe na, mag-like, mag-share, sumali sa YouTube membership para sa mas maraming laban. Salamat at hanggang sa susunod. #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas.